11.9 volts, 3.85 cell 1, 3.86 cell 2, 4.23 ang cell number 3. May problema talaga. Kung makikita natin yung charge voltage, minonitor ko siya gamit tong O1. Kung titingnan natin, meron siyang peak dito. Tapos bumagsak. Ito ay 1 volt per division. So ito ay 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9. Ngayon makikita natin dito, pumaro siya ng 12.7 bago hinimatay na. So ang nangyayari, ayon sa aking investigasyon, nagdi-disconnect yung BMS. So ngayon, para makita natin, ito yung solar panel. Peltan ko na to ng connector. Talagyan ko ng iwalay na connector. Tapos dito yan nakakonekta sa DIY bench power supply. I-on ko lang to. Tingnan natin yung voltahe. Yan, nag-charge siya. Meron tayong 2.95 ampere. Tasan natin, gawin natin 3 amps. Ito, minimimic lang natin yung 50 watt na solar panel. A few inches later. Ayun. Nag 12.8 na. Tumaas ang voltahe. Nag-disconnect na yung cell number 3 natin. Pero pag pinatay ko tong bench power supply, wala na siyang amperahe kataasan natin. Bumalik siya sa 18 volt. Off natin to. Makita natin ang voltahe natin ay bumalik sa 11.5. Pero dito 4.26 yung cell number 3 natin. 12.0. Magkaiba sila. So, kahit anong charge natin, hindi napapasok ang voltahe. O hindi na siya magcha-charge kasi naka-disconnect na yung charging ng BMS. So, ginagawa lang ng BMS yung trabaho niya. Nasa 4.3 per cell, magdi-disconnect na siya. Kaya anong nangyayari? Dahil unbalance siya, hindi tayo maka-achieve ng full charge. Ang reading natin dito ay yung power supply. Yan siya 11.5 dito. Dito 12.0. So pag tinignan natin yung diagram natin, ito ay madi-disconnect natin. Tanggal lahat ng load. Itong voltmeter na to ay nakadiretso sa mga cell. So hindi siya dumaan sa BMS. 11.5 pa rin. So charge ulit natin. Wala. Ayaw pa rin pumasok. Walang amperahe. Okay, disconnect natin. Ayaw niya na tumanggap ng charge, pero pag discharge natin, yan, meron yung load. Nakita natin, nagdi-discharge siya. Nag-match na yung voltahe nilang dalawa. Off natin yung ating charge. Grabe. Yan, 12.0 na parehas. So, ang nagiging problema, hindi ma-full charge ang battery pack kasi gawa sa unbalance. Kaya ang gagawin natin sa video na to, lalagyan natin siya ng active balancer. So simple lang naman tong active balancer na to. Ito yung ating active balancer na gagamitin. Ito ay para sa 3S o 3 series. Makikita natin, meron siya dalawang identical na circuit o magkamukhang circuit. Itong unang circuit na to ay para sa cell 2 and 3. Itong isang to ay para sa cell 1 and 2. Meron silang ilaw dito, 2, 3, tsaka 1, 2. Ibig sabihin, pag gumagana yan, 2, 3, may transaction na nangyayari. Galing sa cell 2 papunta sa 3 o kaya 3 papunta sa 2. Vice versa siya. O baligtaran, okay? Meron lang tayong 2, 3, tsaka 1, 2. So, ibig sabihin, walang mangyayaring transaction sa 1 tsaka 3. Okay? Tapos, dito makikita natin yung pinout niya. So, dyan natin ibabase yung diagram natin o yung wiring natin na ganito. Maglalagay na lang ako ng kopya niyan sa video description. Bali ganito siya. Kung ito yung tatlong baso na to, yan yung ating cell 1, cell 2, tsaka cell 3. Kung yung tubig na laman niya, yun yung capacity. So, ang trabaho ng active balancer ay ilipat yung cell 3 papunta sa cell 2 kung ano ang hindi balance, vice versa. Tapos, ang active balancer natin ay nag-ooperate ng 2.2 volt hanggang 4.5 volts. Kaya siya active balancer, hindi kailangang full charge bago siya gumalaw. So, anywhere between 2.2 hanggang
4.5 volts. Kaya pwede rin siya sa LiPo 4. Tapos, ang maximum niya ay 1.2 amps. So, halimbawa, ito yung dalawang identical na circuit natin. Ang trabaho niya ayon sa spec, kailangan may difference na 0.1 volt o 100 millivolts. Tapos, titigil siya sa pagtatransfer pag ang difference na lang ay 30 millivolt. Sa kaso natin, halimbawa ito 4.2, 4 volt, 4 volt. So, meron siyang 0.2 volt na difference o 200 millivolts. Ang mangyayari dapat, yung cell 3 natin, magta-transfer sa cell 2. So, mag-activate yung isang circuit para i-transfer yung charge. Ganyan siya, unti-unti lang. Tapos, syempre magbabalanse yung 2 tsaka 3. May iwan naman yung 1 tsaka 2. Kaya ang gagawin ng isang circuit, mag-activate din siya at papantay niya yan. So, ganun lang ang gagawin niya hanggang halos magpantay-pantay siya. Dapat ganoon. Pero ngayon, testingin muna natin. Practice muna tayo dito sa ating 3S na single lang o walang parallel. Check muna natin ang voltahe kung may pagkakaiba ito. .8, 3.94, 3.91, at 3.99. Para makita natin kung merong magta-transfer from cell 1 to cell 2 o cell 2 to cell 3, maglalagay tayo ng digital multimeter sa pagitan ng cell 1 tsaka cell 2, cell 2 tsaka cell 3. Okay? Tapos, susundin lang natin yung ating wiring diagram. Unahin ko muna to sa B negative. Itong kulay, itim. Tapos itong pula, dadiretso ko sa B+. Tanggal ang active balancer pag mag-wiring tayo. Pero pwede na. Ngayon, ito ay, ano ba yung B2? Ang B2 natin ay dilaw. Bigyan natin ang pulang banana plug. Okay? Yung dilaw, ilalagay ko sa 10 amps. Yun. Tapos yung puti, isa pang banana plug. Ayan. Ilalagay natin to sa 10 ampere ng pangalawang tester natin. So, ito yung mag-monitor sa transaction ng cell 1 tsaka cell 2. Ito yung sa cell 2 tsaka cell 3. Pero kailangan natin buuin yung circuit. Okay, itong battery 1, dapat nasa dilaw. Kaya, itong common nito, ilalagay ko sa battery 1. Parang connected lang sila. Pinuto lang natin circuit dito para makuha natin yung amperahe. Tapos, ganun din sa kulay puti. Kulay puti, katabi ng kulay pula. Battery 2 ito. Ilalagay ko rin to sa common nito. Tapos, doon tayo sa battery 2. Sa taas. So, ayan. Nakaset up na tayo. Ang kulang na lang natin, ilalagay natin to sa 10 ampere. Kasi maximum ng 1.2 ampere tong ating active balancer. Yan, nilagay yung voltmeter natin. Ito yung ating active balancer. So, expected ko dito, hindi to iilaw. O hindi siya wala siyang gagawin. So, first time ko lang to i-power. Tama yung color coding. Black sa negative minus. Sa B minus. Sasok natin. Kumarap lang isang ilaw. Wala na. Okay, kasi balance pa. Para sa kanya yung ating discharge natin to. Gamit tong signal light 12 volt to, pero kahit yung pailawin. Pinadaan ko lang sa amperahe ng isang tester para makita natin kung ilan yung discharge current niya. Signal light to ng motorsiklo. Ilaw siya. At meron tayong discharge current na 350 milliamps. Okay. Iinang ko muna to. Tapos, pwede dalawa ilalagay ko. Pero isa lang lalagyan natin ng ilaw. Ayan, nainang ko na. Pero tinanggal ko to nung ininang ko. Para baka masira pa. Kabit ulit natin. Pumipirap siya sa unang kabit. Okay. Kita lahat. So, itong ilaw na to para sa cell 3. Itong ilaw na to para sa cell 1. Lagyan muna natin ng load yung cell 1. Tapos, abangan natin kung anong mangyayari. Sa 350 milliamps yan. Aasahan natin, iilaw yung 1 and 2.
So, yung 1 and 2 ay itong ilaw na to, yung sa taas. 1 and 2. Tapos, magkakaroon tayo ng reading dito. Pag bumaba na tong cell 1, tingnan natin. 91 yung cell 2, kaya dapat 3.81 mag-trigger na tong active balancer natin. 3.8 volt na yung cell 1. So, 0.11 volt na ang nawala. Hindi pa nagtitrigger. Bakit kaya? Abang pa tayo ng konti. Validate natin sa tester natin. Cell number 1. 3.785. Cell number 2. 3.921. Lagpas 1 volt na yan. 0.1 volt. 0.1 volt. Okay. Mukhang papaya tayo nitong active BMS na to. Yun. Umilaw na. Saan siya umilaw? Hindi ko nakita yun 3.8. Okay. So meron tayong 300 milliamps. Tapos nagkaroon din tayo doon ng transition. Okay. So ngayon nagbabalance na. Meron tayong ilaw sa cell 1 tsaka sa cell 2 papuntang cell 1. Kasi yung cell 1 ang discharge natin. So vice versa naman yan. Kung cell 2 ang magkaroon ng diferensya sa cell 1, ganoon din siya. Tutulong pa yung cell 3. Mapapansin natin bumaba na kagad yung cell number 2. Kaya na 3.91 yan. 3.86 na ngayon. Ibig sabihin, kumpirmado, naglilipat tayo from cell 2 to cell 1. Dagdag tayo ng load. Gawin natin excited. Lagyan natin yung cell 3 ng load. Pwede rin siguro. Ayun, namatay yun. 1. Nag-0. Nag-balance. 3.78. 3.89. 3.88. Okay. Yung cell 3 na lang ang discharge pala natin. Tanggalin na natin to. Tingnan naman natin yung kabilang side kung gagana. Medyo matagal yung pagtitest. Tsaka, hindi na siya nag-adjust pa na sa 120 millivolts o 130 millivolts. Pag nakuha niya na yung difference na yun, isi-shut off niya na yung active balancer. Pero sa tingin ko, pag naka-charge to, so mapapantay naman ng BMS sa passive balancing naman. Magandang kombinasyon sila. Tingin ko lang. 3.87, 3.85, 3.82. Pero gumana na yun. Yung ating active balancer. Nagpapatay sindi siya. Si Cindy. Mamamatay. Okay. Sa 1 and 2, ang layo ng diferensya. Hindi kaya sa accuracy nito. Double check natin yung ating voltage. Cell 1. Okay lang baligtad. 3.860. Cell 2. 3.870. Cell 3. 3.817. Sorry, hindi pala kita. Okay. Yan ang nagkakaroon. Hindi ko alam kung normal na behavior to ng active balancer. Punutin ko to habang yun, patay agad. So, medyo kakaiba siya. Sa 1 and 2, medyo malayo ang diferensya. Sa 2 and 3, konting mas sensitive siya. Parang ganun. So anyway, alam natin gumagana na yung active balancer. Pwede na natin tong ilagay sa actual na problema ko. Yung Powerwall Mini. Titignan natin kung mararesolve niya yung problema ko sa Powerwall Mini. Ngayon kabit na natin to. Diretso sa battery pack. Pwede ko siyang isama dito. Pero kung titignan natin, ito kasi voltmeter lang. Manipis yung wire. Ito, mas mataba. So kaya nitong mag-handle ng 1.2 amps. Lisensya para doon. Ito yung kasamang wire.
na may JST connector. So, i-connecta ko lang to gamit yung ating diagram. Pero wag tayo magre-rely sa color coding kasi dito meron akong 3S, 4S. Makikita natin to pang 4S naman. So, gagamitin ko to para sa LiPo4 sana. So, hindi ko pa na-assemble yung LiPo4 ko. Pero doon ko siya balak gamitin 4S naman. Kung makita natin, meron siyang tatlong identical na circuit naman. Yung isa, dalawa lang yung identical na circuit. Dahil 3S lang tayo. Sa 4S, tatlo. Kung 5S, so hanggang 18S yata, merong active balancer. Depende sa setup nyo. So, example naman natin, 3S lang. Kaya, yung pinakasimple lang to. Ganun pa rin. I-wiring ko muna to, tapos tingnan natin kung mararesolve nito ang problema natin. So, yung color coding sa diagram, inayon ko lang dito sa color coding nitong wire nito. Okay? Double check nyo palagi. May nakalagay naman yun dyan. B-, B1, B2, B3. Ang gusto ko lang dito sa active balancer na to, detachable siya. So, pwede tong, pag na-balance nyo na, pwedeng tanggalin, hiramin muna, lagay muna sa ibang battery pack. JST connector na lang ang kailangan nating extra bilhin. Kaya, bala ko siyang hindi i-fix. Dito lang. Didikit ko lang doon. Para pwedeng hiramin. Kasi itong Powerwall Mini na to, nagtataka talaga ako. 5 buwan siyang balance. Nung nilagyan ko nito, doon nagsimula yung problema, nag-add balance. Hindi ko malaman kung may kinalaman to. Oo, nagkataon lang talaga. Kasi nung kinabit ko to, balance yan. Doon lang siya nagsimulang magkaroon ng problema ilang buwan. Siguro mga 2 buwan na to nakakabit. Assemble ko muna ulit. Tapos saka natin to i-connect. Pwede rin i-connect muna natin. Expect natin. Walang uusok. Double check ko lang yung wiring. B1, B2, B+. Tama. Sige, saksak na natin. Dapat yung 2 tsaka 3 magkaroon ng transaction. Ayun. Tama. So, kukunin niya yung sa cell number 3, nag 4.17 siya. Dadalhin niya sa cell number 2. Tapos, mangyayari, tataas yung cell number 2, may iwan yung cell number 1. Kaya, yung cell number 2, magkakaroon din ng transaction pupunta sa cell number 1. So, magpapantay sila dapat. So, ikakabit ko na muna ulit. Tanggalin ko muna. Para ma-fix na to. Ayan. Buo na siya. Ibalik ko na. Konting cable management lang. Pwede natin itong ikabit dito. Yan. So, yan. Ngayon ay gabi na. So, iiwanan ko na ito magdamag. Tingnan na lang natin bukas kung nagbalanse. Iwanan kong ganyan yan. Tandaan natin to. 11.8, 3.81, 3.87, at 4.17. 6 hours later. 11.7, 3.9, 3.9, 3.98. Sa baba na. Tumigil na yung pag-transfer ng BMS. Okay. So, hindi niya kayang perfect i-balance. Ngayon, lagyan natin ito sa wall. At tingnan naman natin yung charging voltage maghapon. So, konti lang ikakarga nito. Dapat by 12.6 na ito ng maganda. Nang hindi nag-overcharge yung cell. Number 3. Laling number 3. Problem solved. 4.13. 4.23. Right, halos balance na nag 12.5 na to. Yan yung hindi ko nakukuha nung nakaraan. Nakalag pa rin nga kay Bluetooth. Malalaman natin. Yan. Panalo ang ating active balancer. So ayan, ito yung nalag ng digital multimeter natin. Makikita natin ang ganda na ng pagtaas ng voltahe niya. So dito, alas 8, umangat na yan. Tapos tumigil na ng alas 2 ng hapon. So kung matatandaan nyo, itong Powerwall Mini ko ay naka-transfer switch. Sa charging ng lead acid at Powerwall Mini, 8 AM to 2 PM lang nagcha-charge yung Powerwall Mini ko. Tapos wala tayong overvoltage na nangyari. Hindi ka parehas nung simula. So maganda na siya. Effective yung ating active balancer. Meron pa rin konting diferensya sa cell voltage. Pero duda talaga ako dito sa voltmeter na to. So titingnan ko na lang to offline kung paano ba kumain ng kuryente to
Pag may nakita akong interesting, gagawa na lang tayo bagong content o kaya ipopost ko na lang sa ating Facebook page. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan pwedeng bumili ng ganitong active balancer. Bye!